Hey, hey, hey! Magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta po kayo ngayong August 14? Nasa gitna na tayo ng August. Malapit nang mag-September. Nako. Maghanda na po kayo sa Pasko na papalapit. Kumusta po kayo ngayong napakagandang Wednesday evening? Sige po, batiin na natin ang ating mga classmate. Ayan, okay. Ang ating earliest bird of the night ay si Ate She from CTJ Union. Ayan, praise God. Nandito din po si Kuya Jericho, si Tita Celine, si Tita Helen, Tita Mildred, si Ate Apple, Ninette Carpio, welcome po, si Teacher Pete, Ate Irene, si Mother, si Tita Mar, Tita Alma, Tita Christina, Tita Beng, Tita Rita, Kuya Kevin, nandito din po si Bishop, si Sister Lori, ayan, si Tita Nits and Tita Babes, Bitas, si Tatay Frank, at si Tatay Bing. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Kung nandito na po kayo, magpahiwatig po kayo at magparamdam. Magpahiwatig, magparamdam lang. Ayan. Magparamdam po kayo sa comments. Lita Pataweg, welcome po sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mag-comment lang po kayo. Magparamdam. Nandito na din si Tita Ruth Flores. At si Bishop. Ayan. Hindi ko alam kung bumabalik yung sipon ko, pero hindi pa ako atsing ng atsing. Tita Tess Merillo, magandang gabi po. Ano na pong plano nyo sa Pasko? Pasko na agad. Tita Rita. And si Ate Joy. Magandang gabi po sa inyong lahat. Andito na din si Tita Mameng. Hi, Tita Mameng. See you on Sunday. Sige po. Tayo po ay, ilan na ba tayo? 22. Praise God. Hintayin lang po natin yung iba para sabay-sabay po tayong mag-praise and worship. Hello, Tita Guy. Magandang gabi po. Mag-comment lang po kayo kung nandyan na kayo. Hi, Tita Mameng. It's now 7:33. Konting hintay pa. May mga hahabol pa dyan eh. Yan. Andito na din po si Nel Barrera. Magandang gabi po sa inyo. And welcome to our midweek service. Si Tita Mafe. Si Tita Josie. Magandang gabi po. Sige, pwede na tayo mag-start. Pwede na. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to our midweek service. Napakaganda po ng topic natin ngayon at magandang reminder sa ating lahat
na mag-check tayo kung tayo nga ba ay totoong nasa Panginoon. So, sige po, samahan niyo po ako, manalangin tayo. Panginoon, pinupuri ka namin. Nagpapasalamat po kami sa panibagong linggo na binigay mo po sa amin. Salamat po, Lord, sa inyong grasya at biyaya. Ito po ay bago sa bawat umaga at salamat po dahil alam po namin na wala po kaming ambag dito, wala kaming maipagmamayabang. Pero dahil po sa inyong pagmamahal at iyong awa at biyaya, kami po ay buhay ngayon. Kami po ay malusog, kami po ay pinagpala, kami po ay may lakas na purihin ka at mag-aral ng iyong salita. Kaya nawa po, Panginoon, samahan kami muli ng iyong grasya at biyaya. Banal na Espiritu, kausapin mo po kami ngayong gabi. Gamitin mo po ang salita mo, mangusap ito sa bawat isa sa amin. At hayaan mo po, Panginoon, na mabago po kami na mapag-aaralan po namin ngayong gabi. Ingatan mo po yung mga classmate po namin na nagbabiyahe pa lang po, pauwi. I-bless mo po lahat ng gagamitin namin mga gadget, mga internet connection. Ang aming mga puso ay ihanda mo po, Panginoon, sa lahat ng katotohanan na ibabahagi mo po ngayong gabi. Muli, Panginoon, tinataas po namin ang pinakamaihinam na papuri at pagsamba sa iyo lamang po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. And let's go to our praise and worship. Yes, Lord. We want to know you. In the secret, in the quiet place. In the stillness, you are there. In the secret, in the quiet hour, I wait only for you. 'Cause I want to know you more. I want
to know you more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. Palakpakan po natin ang Panginoon. He's our amazing God. Hallelujah. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon ng malakas na malakas na malakas. We have an amazing God. Hallelujah. Okay, tuloy na po tayo sa ating pag-uusap ngayong gabi. The vine and the branches. Ayan. Alam ko pong napaka-familiar po nitong passage na ito sa marami sa atin. Posibleng ang yung ituturo ko po, marami dito ay alam nyo na po. Pero kagaya nga sinabi ko kanina, nawa maging reminder po ito
para sa ating lahat. Na hindi porket mukha tayong nakakonekta sa Panginoon. Marami tayong dahon, mukha tayong magbubunga, pero wala talagang bunga ang ating buhay. Napapatunayan na hindi pala tayo totoong nasa Panginoon. So ngayong gabi po, itong topic po natin ay magandang wake-up call para sa lahat ng mga matatagal ng Kristiyano. At kung kayo po ay bago pa lang po sa pananampalataya, isa po itong magandang wake-up call din sa inyo na hindi po ganun kadaling sumunod sa Panginoon. But the rewards are great. The responsibility is great, but the rewards are even greater ng ating pagsunod sa Panginoon. So, eto na po. Simulan na natin. The vine and the branches. Ayan. It's in John chapter 15, verse 1 to 8. Okay? Sa masusunod na linggo po, pag-aaralan natin yung John 15. Kaya wag po kayo mag-alala. Next week ay itutuloy po natin itong chapter na ito. Let's go to verse 1. Sabi ni Jesus, I am the true vine, and my Father is the gardener. Diba? I am the true vine, and my Father is the gardener. Unang sentence pa lang, ang dami ng katotohanan na gustong i-convey, gustong ipasa ng Panginoong Jesus. Now, bakit nga ba sa dinami-dami ng symbol, ginamit po niya yung vine? Ano po bang Tagalog ng vine? Ang Tagalog ng vine, mga kapatid? Mag-comment nga kayo dyan. Halaman lang ba? Ano naman pwede nating Tagalog dito? Hindi naman siya damo. Hindi din siya puno. Hindi siya talahib. Hindi siya... Ano ba Tagalog ng vine? Anyway, sige, mag-comment po kayo kung alam nyo ha. Bakit nga ba vine ang ginamit ng Panginoon na symbol? Sabi po dito, the Jews were quite familiar with the concept and symbolism of a vine. Ayan. Sabi po ninyo, sanga. Yung sanga po ay branch eh, di ba? Ayan, baging. Sabi ni Tita Mar, baging. Pero ang konsepto kasi natin ng baging yung parang, yung ginagamit ni Tarzan. Anyway. So the Jews were quite familiar with the concept and symbolism of a vine. Lagay nyo nga po sa comments, vine. Ayan, vine. When we talk about a vine, it can be a grapevine. It can be yung ampalaya, vine din po yun. Pwedeng melon, di ba, pakwan. Lahat po ng ito ay vine. Cucumber, lahat po ng ito ay vine. Since there were a number of vineyards throughout Israel. So, napaka-familiar po para sa mga Hudyo nitong image na ito. And Jesus himself taught about the parable of the vineyard. Kung maalala po ninyo ito sa Matthew 21, pinag-aralan po natin to. Another name for this is the parable of the tenants, na pinahiram sa kanila yung vineyard ng amo, ng may-ari. Tapos inangkin na nila. Naalala po ninyo yun? So, ito po ay nasa Matthew 21. Tinuro po ito ni Jesus almost a week ago when He came to Jerusalem. So, part po ito ng naging Passion Week ni Jesus. Familiar po sa mga Hudyo ang image ng vine. However, most Old Testament texts use the vine to symbolize Israel. Madalas po sa Lumang Tipan, pag pinag-uusapan ng baging or vine, those passages refer to Israel. Madalas nga po pag sinasabing vine, it's about judgment of the Lord. Na itong vine na ito, tinanim, ngayon siya ay bubunutin. Na yun po ay sumasalamin sa katigasan ng ulo ng Israel at sila ay i-uproot, sila ay parurusahan ng Panginoon. So, sa Old Testament, ang symbolism ng vine was regarding Israel, regarding the Jews. Madalas, ito po ay in a negative light. It has something to do with judgment. Pero ngayon si Jesus,
Gagamitin po niya yung vine to refer to himself. Nasabi niya, siya daw yung true vine. He is the true vine and we must be connected to Him to bear fruit. Now, aside from that symbolism na si Jesus daw po yung vine, sabi din niya na yung Father, God the Father, is the gardener. Lagay niyo nga po sa comments, gardener. Gardener. Alam niyo po ba yung gardener? Yun yung masarap na tinapay. Yung gardener. Nagets niyo ba? Yan, gardener. Siya yung, sa ibang version nito, nakalagay siya yung vine dresser. Siya po yung, not necessarily a farmer, pero ganun na yung implication nun. Siya yung nangangalaga. Siya yung nagko-cultivate. And sa pag-aaralan natin mamaya, siya din po yung nagpuputol, nagpuprune, at nagsusunog ng mga unproductive na vine. So, through this teaching, Jesus once again emphasized his special relationship with the Father with just one sentence. Sinabi ni Jesus na siya yung vine, thereby subverting yung mga Old Testament na references ng mga Jews. Pangalawa, sinabi niya na yung Ama ang nangangasiwa, siya yung farmer, siya yung gardener. And at the same time, because Jesus is the vine at yung gardener ang nagkukultivate ng vine, pinakita din ng Panginoong Yesus yung kanyang special relationship sa Diyos Ama. So they are connected. They have a mutual relationship. Ang galing, no? With just one sentence. Let's go to verse 2. Sabi po dito, the gardener cuts off every branch in me. Lahat daw po ng sanga na nakakonekta sa vine that bears no fruit. Ano daw pong gagawin? They will be cut off. So ito pong mga branches na ito, they appear to be connected to the main vine. Mukha silang, naalala niyo po yung medyo matagal na po ito, no? Pero do you remember when Jesus cursed the fig tree? Naalala po niyo yun? Naalala niyo yun? Kung bakit niya kinurse yung fig tree? Of course, this is a symbolism ng mangyayari sa bayan ng Israel. Pero kung maalala po ninyo, yung fig tree, hindi naman siya lanta eh. Hindi po siya tuyot nung nakita siya ni Jesus. Actually, marami siyang dahon. Di ba naalala niyo? Pero marami siyang dahon. Bakit siya sinumpa ni Jesus? Kasi yung mga fig tree, if you remember, nauuna po yung kanilang bunga bago sila magdahon. So the fact na nagdadahon ito, pero walang bunga, it is false advertising. Pinapakita niya na siya ay nagbunga na, pero actually wala pa. Kasi ang fig, nauuna yung bunga bago yung dahon. So pag meron na siyang dahon, ang assumption mo, may bunga na din siya. Ito pong mga branches na ito, balik po tayo dito sa true vine and the branches. Sabi ni Jesus, itong mga branches na ito, mukha po silang nakakonekta sa vine. Posibleng green pa rin yung kanilang tangkay. Posibleng marami silang dahon. Pero hindi talaga sila mamumunga kahit kailan. Kasi siguro, hindi ko alam kung nag-aalaga po kayo ng halaman, no? Pero meron po ba kayo nakitang halaman na gano'n? Na meron siyang isang tangkay na yung parang naghihingalo na. Meron na lang siyang konting connection dun sa vine. Pero konting hangin na lang, mapuputol na siya. So itong vine, itong sanga na ito, somehow, tinatry pa rin niya na magmukhang connected, tinatry pa rin niya na magmukhang mabunga, meron siyang mga dahon-dahon. Pero in reality, pawala na siya. Ganun po yung paglalarawan ng Panginoon dito sa mga branches na ito. Mukha silang nakakonekta, but they are actually dead. Ayan, lagay nyo nga po sa comments, dead. Sila po ay patay. Mukha silang buhay, mukha silang puno ng buhay, but they are dead because of their lack of fruit. Wala daw po silang bunga.
They are in the vine only in the sense that they're intertwined or touching the other branches. In other words, nakapulupot lang sila dun sa ibang mga sanga. But they're not truly part of the plant. Hindi talaga sila parte ng halaman dahil konting hangin na lang, mawawala na sila. Nakapulupot lang sila, naka-intertwine lang sila sa ibang sanga. So, siguro nagigets nyo na kung ano po yung represent netong mga dead branches na ito. These dead branches represent the people who claim to have a relationship with Jesus. Sinasabi nilang sila ay Kristiyano, sinasabi nilang sila ay nag-church. So, katulad ng mga dead branches sa katuruan ni Jesus, naka-intertwine sila, nakikiconnect sila sa mga Kristiyano. Nag-church sila. Pero hindi talaga sila nakakonekta kay Kristo. Wala silang totoong relasyon kay Jesus. They have no evidence to prove it. Paimbabaw lang po. They could be living their entire lives doing Christian activities and associating with other believers, but they have no life-giving connection to Christ. So dahil hindi po talaga sila konektado dun sa main na trunk or main na vine, they will eventually die. Merely going to church and claiming the name of Jesus isn't enough. Ito pong mga tangkay na ito, itong mga quote-unquote Kristiyano na ito, konting ihip lang ng hangin, konting problema lang, mawawala na sila sa pananampalataya. Kasi hindi naging totoo yung relasyon nila kay Jesus to begin with. They may have leaves, they may look like they're green and healthy, pero eventually mabubuking at mabubuking din po sila. Because inside, they are not spiritually alive but dead. Sila po ay patay. So God knows whether we are truly connected to His Son. Hindi natin maloloko ang Panginoon. We can fool other Christians. Kasi syempre, hindi naman tayo husgahan ng ibang Kristiyano. Pag nakita po nila, nagmi-ministry tayo, nakita nila nasa church tayo, nakita nila na meron tayong disciple, kuno, kahit na siguro hindi yung disciple natin, nagchichismisan lang naman tayo, wala naman talagang discipleship na nangyayari. Nakikita ng ibang tao na mukha tayong mabait pag may kasama. Pero pag walang nakabantay sa... So, pwede nating maloko yung ibang tao, pero hindi po natin maloloko ang Panginoon. He knows. God knows. And the coming judgment for these believers, quote-unquote, is that they will be completely cut off. Lagay nyo nga po sa comments, cut off. They will be cut off. Mabubuking sila. Mabubuking sila ng pagsubok, mabubuking sila ng persecution. Once tinuligsa na sila sa kanilang pananampalataya, doon nila sasabihin, ay, hindi pala totoo akong Kristiyano. Joke lang yun. Di ba? Kasi ayaw nilang ma-inconvenience. They will be cut off. Eventually, dahil hindi talaga sila totoong nakakilala sa Panginoon, at the end of their lives, sila po ay pupunta ng impyerno. Because for all intents and purposes, these Christians, quote-unquote, are actually unbelievers. Wala po talaga sila sa Panginoon. Just like dead branches offer no benefit to a plant, fake Christians are dead weight in the body of Christ. Kasi posible nga again, nag-church sila eh. Posibleng tinatawag nila na sila ay sinatawag nila yung sarili nila na sila ay Kristiyano. Pero yung kanilang pamumuhay nakakahiya. Nagiging katitisuran lang sila. Nagiging kahihiyan sila sa kaharian ng Panginoon. Kasi sinasabi nilang Kristiyano sila pero hindi nila pinapamuhay. Kiniklaim nila na sila ay nasa Panginoon pero hindi pa sila talaga nababago ng banal na spirito kasi hindi pa sila ligtas. So anyone can say that they are Christians. Anyone can say that they are connected to the Lord. Pero ang tanong, at the end of the day,
nasaan ang bunga natin. You remember, we have 4 fruits na pinag-uusapan po natin sa church. You have yung bunga po ng pagbabago ng ugali, pagbabago ng buhay, yung paggawa ng mabuti, and of course, yung pag-aakay ng kaluluwa. Idagdag mo na po dyan yung fruit of the Spirit, yung mga qualities na galing sa banal na spirito like love, joy, peace, patience, kindness, and so on. Lahat po ng ito ay pagbabago na manggagaling sa Panginoon. Pag wala po ng mga yan, it doesn't matter if you have a ministry. It doesn't matter kung marami kang pinaglilingkuran at tinutulungan na tao. Eventually, mabubuking na wala ka talaga kay Kristo. You are dead. Sabi dito sa verse 2, on the other hand, hindi lang naman puro patay yung nakakonekta sa vine. Meron din naman mga totoong nakakonekta, mga totoong related. Merong relasyon sa Panginoon. Verse 2b, while every branch that does bear fruit, yun daw po ang sinyales na sila ay totoong mananampalataya. They bear fruit. Ano daw pong gagawin sa kanila? He prunes them so that they will be even more fruitful. Tignan po natin to ha. For the true believers who have visible fruit in their lives, their journey will be quite different. Iniisip po ba natin na porket tayo ay totoong mananampalataya, madali na lang ang buhay? Iniisip ba natin na porket tayo ay nakakilala sa Panginoon, wala na po tayong pagsubok at problema? Actually, no. Interestingly, Jesus tells us that they will be, ano daw po yung word na ginamit dyan? Pruned. Lagyan nyo nga po sa comments, pruned. Alam nyo po yung pruned? Ito po yung madalas na kinakain ng matatanda. Yung mukhang grapes pero malaki. Ano tayo, pag nako-constipate ka, kumakain ka ng prune. Di ba? Pero ano yung pagsabihin ng prune? Pruning. Di ba? Sino po ditong nag-aalaga ng halaman? At na-try nyo na pong i-prune. Na-try nyo ng, ano bang Tagalog ng prune? Ang Tagalog ng prune, iniisip ko eh. Hindi naman siya pasas. Pruning. Anyway, ito ang pruning. Ayan. Kita nyo po, no, yung sanga, siya po ay namumunga naman. Dami nga niyang grapes, oh. Pero anong ginagawa po nung farmer, nung gardener? Tinatanggal niya yung mga ibang nakakonektang dahon, yung mga ibang nakakonektang maliliit na sanga, na nanakaw ng nutrients mula dun sa bunga. So, ang gagawin ng farmer para mas mamunga pa yung isang sanga na namumunga na, tatanggalin niya yung mga distraction. Tatanggalin niya yung mga umaagaw ng atensyon ng nutrients. Naalala ko po na nakita ko po ito sa internet, no. Pag ikaw daw po ay nag-aalaga ng mga, lalo na yung mga citrus trees, or kahit yung mga kamatis, pag namungan, pag ano na po siya, ang tawag dito, nag-shoot na yung kanyang leaves. 'Di ba? Usually isang ano lang yun, isang tangkay, tapos may leaves. Ang ginagawa daw po pala nila doon, pinuputol nila yung unang usbong, yung unang sibol na dahon. Anong mangyayari? Mula po dun sa pagkaputol, magsasanga siya ng 2 sanga, tapos dun naman manggagaling yung mas maraming dahon. It's the same principle. Madalas sa isang halaman, kailangan tanggalin itong mga maliliit na bagay that could distract or could take away the nutrients from the plant. And another purpose of pruning is also to encourage the plant to grow. Para mas lumaki pa siya, para mas lumakas pa siya. Alam niyo po yung word na prune sa Greek also means to cleanse and to purify. So, hindi po sila necessarily
pinuputol katulad nung dead branches kanina. Ito pong mga mabungang branch, tinatanggalan ng distraction. Tinatanggalan ng kaagaw. The gardener cleans up the fruit-bearing branches so that they will bear even more fruit. Hindi para parusahan sila. Etong mga Kristiyano na namumunga, hindi sila pinapadaan sa pagsubok para parusahan sila. Kasi, Kuya, sumusunod naman ako sa Panginoon, ba't niya ako parurusahan? Hindi parusa yan, kapatid. Pagsusubok yan at pagpapalakas ng iyong pananampalataya para mas mamunga ka pa. So ito pong pruning is different from being cut off. Its purpose is to allow us to grow. Its purpose is to allow us to bear even more fruit. Here we see the progressive work of God in a believer. Pag sinabi natin progressive, merong pagle-level up, may progreso. Una, nanggaling po tayo sa kasalanan at tayo po ay patay sa ating mga kasalanan. And then nung nakakilala tayo sa Panginoon, binigyan tayo ng buhay ni Kristo. Di ba? After that, we received the Holy Spirit and we started to bear fruit. Nagbabago ang ating pamumuhay, ang ating ugali, yung fruit of the Spirit, nakikita na po sa atin yung siyam na aspeto nun. Nagiging mas maunawain na tayo, nagkakaroon tayo ng kauhawan sa salita ng Diyos. Nananalangin tayo palagi kasi gusto natin yung presensya ng Panginoon, buhay na buhay sa atin. Unti-unti po tayong pinoproseso ng Panginoon. Pero syempre, yung pagkakarga na yun, yung pagle-lay down ng pundasyon sa ating spiritual life, ay hindi pa po tapos. God isn't finished with us yet. Ano po ang sunod niyang gagawin? He will prune us. He will prune us. Tatanggalin po niya yung distractions, i-cleanse niya tayo. Kasi hindi porke tayo po ay nakakilala sa Panginoon, perpekto na tayo at ganap na tayo. Hindi po. Marami pa po tayong struggle. Marami tayong mga ugali na kailangan nating isuko sa Panginoon. Posibleng meron pa tayong mga relasyon na kailangang iwanan. Lahat po ng ito, padadaanin ng Panginoon sa pagsubok para tayo ay ma-cleanse, ma-prune, ma-purify. Parang yung isang konsepto po dyan is like the refiner's fire. You remember? Refiner's fire. Na ang ginto, pag yan po ay minina mula sa ang tawag dito, sa bato, hindi pa po yan puro. May mga impurities pa yan. Kailangan pa yang dumaan sa apoy. Kailangan pa yang i-purify hanggang maging makinang na siya dahil wala na po siyang mga impurities. Ganon din po ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Just because we are connected to the vine doesn't mean na wala po tayong problema. Magandang ano po ito, reminder sa atin. Kala ko ba, kuya, pag nakakilala ako sa Panginoon, magiging mas madali ang buhay? Totoo naman. Mas magiging madali ang buhay dahil kasama mo na ang Diyos. At hindi ka na mag-isa sa pagharap mo ng mga pagsubok. Pero wag mong iisipin na mawawala na yung pagsubok mo dahil lang ikaw ay naging Kristiyano. The more closely connected we are to the vine, the more fruitful we will become. And here's the catch, the more pruning we will also go through. Just because we are true believers doesn't mean that the cleansing we'll undergo will be any less severe or any less painful. It's actually quite the opposite. Pag tayo po ay nakakilala sa Panginoon, kaaway na natin si Satanas. Dati kakampi natin siya eh. Hindi niya kailangan mag-effort para pabagsakin tayo dahil alam niya, papunta na tayo sa kapahamakan. We are unbelievers. Pero ngayong tayo ay nasa Panginoon na, doble kayod ang kaaway para pabagsakin po tayo at matisod tayo.
So parte din po yun ng pagpoproseso ng Panginoon sa atin. Hindi tayo dapat manatili sa grade 1. Kailangan may pagle-level up. Si Job, napakatapat po niya sa Panginoon. Hindi mo mako-question yung kanyang pananampalataya, and yet, pinadaan siya ng Panginoon sa pagsubok. Si Jesus, kung merong example ng nasubok na tao, si Jesus. Anak po yun ng Panginoon. Pero dumaan din siya sa pagsubok. Dumaan siya sa temptation. Dumaan siya sa matitinding persecution. And at the end of His ministry, sa dulo ng buhay ni Jesus dito sa lupa, natagpuan po siyang tapat ng Ama. So, dahil lang po tayo ay mananampalataya doesn't mean na hindi na po tayo dadaan sa pagsubok. Actually, mas mahirap pa nga po yung pagdadaanan natin eh. But, we can be sure that whatever difficult process we'll go through, it will train us, transform us, and sanctify us. Lagay nyo nga po sa comments, sanctify. Tayo po ay pakakabanalin ng Panginoon. Tayo po ay ipoproseso ng Panginoon. Ano po ang goal natin? That we will become Christ-like until we bear even more fruit for the Lord. So, huwag ka pong madi-discourage. Pag ikaw ay dumadaan sa pagsubok, kahit na matagal ka nang nakakilala sa Panginoon, huwag ka pong madi-discourage. At isipin mo, napaka-unfair naman ng Diyos. Sumunod na nga ako sa Kanya. Sunod-sunod pa yung problema ko. Kapatid, hindi yan problema para pabagsakin ka. Yan ay pagsubok para palakasin ka. Magkaiba yun. Hindi yan problema para pabagsakin ka. Yan ay pagsubok, pagsusulit para palakasin ka. So when we go through trials, we rejoice. Sabi sa Bible, di ba? Pag tayo ay dumaan sa persecution, we rejoice. Pag tayo ay dumaan sa maraming pagsubok, we should rejoice because it is accomplishing in us the work of the Lord. We are being transformed habang tayo ay dumadaan doon. Amen? Sabi po dito sa verse 3, you, pertaining to the disciples, yung kausap ni Jesus po nung time na ito, you are already clean because of the word I have spoken to you. So sila daw po ay malinis na, or siguro yung mas magandang term, sila po ay pinoproseso na. Etong mga disipulo, the work of pruning and cleansing had already begun in the disciples that truly followed Jesus. Exempted po dito si Judas. Kasi si Judas yung dead branch. Siya po yung mukhang disipulo pero hindi talaga siya nakakilala kay Kristo. Yung pruning daw po, yung pamumunga and yung time of pruning and cleansing ay nagsimula na sa mga disipulo. They had heard much of His teaching and were cleansed by the gospel they received. Pero hindi pa po tapos ang proseso. It was still ongoing for them. Now that Jesus' time on earth was about to end, the work of the Holy Spirit was about to begin. Di ba yan po yung pinag-aralan natin sa past 3 weeks? Si Jesus, hinahanda niya na po yung mga disipulo para sa pag-alis niya at pagdating ng banal na Espiritu. So, hindi po porket wala na si Jesus sa lupa, tapos na po yung training, tapos na yung pure pruning, tapos na yung sanctification detong mga disipulo. Nagsisimula pa lang actually. At yung banal na Espiritu po ang tutulong sa kanila doon. Amen? You remember? Verse 4a, remain in me, and also I will remain in you as I also remain in you. Remain in me as I also remain in you. Manatili kayo sa akin, sabi ni Jesus, habang ako ay nananatili sa inyo. So Jesus emphasized a mutual relationship between God and the disciples.
Sabi ni Jesus, remain in me as I also remain in you. Lagay nyo nga po sa comments, remain. Manatili. Huwag kayong bibitaw. Manatili kayo sa Panginoon. So, remaining in Christ means that we obey His words and His commands. Hindi po porket pag sinabing remain, manatili kayo sa simbahan. At wag na kayong umalis sa simbahan. Hindi po yun ang sinasabi doon. Remaining in Christ means obeying Him. It means studying His Word and applying them. Yun po ang ipagsabihin ng pananatili sa Panginoon. And as a result, pag ginawa daw po natin yun, He will also remain in us through the presence of the Spirit and His ongoing ministry of transformation within us. Yun po ang nakakatuwa sa Panginoon eh. Hindi po niya tayo pinapabayaan. Hindi niya tayo pinapabayaan kahit kailan. Hindi niya sinasabi na sumunod kayo sa akin, sumunod kayo sa akin. Eh Lord, mahirap po yun. Bahala na kayo. Hindi ganun ang Panginoon eh. Alam niyang mahirap ang pagsunod sa Kanya. Alam niyang magkakaroon tayo ng mga struggle, kaya nga po niya pinadala yung advocate, yung helper, yung banal na spirito. At ang role ng banal na spirito sa atin, ito din po yung naging role niya sa mga naunang disipulo, ay pakabanalin tayo, i-encourage tayo, palakasin po tayo, na kahit mahirap sumunod sa Panginoon, mahirap manatili kay Kristo, lalo na po sa panahon natin ngayon, di ba? Baduy. Pag ikaw ay merong religion. Kasi yung mundo natin ngayon, napaka-politically correct. Ayaw nilang may na-offend. Kailangan inclusive sila sa lahat. At madalas nasa-sacrifice na nila yung katotohanan na hindi ka dapat manatili sa kasalanan. Dapat dapat ikaw ay magsisi at pumunta sa Panginoon. Ang mundo gusto nila tanggapin lang lahat ng tao. Kahit makasalanan ka, okay lang yan. Manatili ka sa kasalanan mo, hindi ka naman ginajudge ni Lord. Wow! Kalahating katotohanan lang po yun. Mahal ka ng Panginoon, yes. Pero mahal ka niya, kaya ayaw niyang manatili ka sa kasalanan. Yun ang buong gospel. Ayaw ituro yun ng mundo eh. Kasi makakancel sila pag tinuro nila yun. Mahirap sumunod kay Kristo. Mahirap manatili sa salita ng Panginoon. Kaya nga po kasama natin ang banal na Espiritu. If we remain in the Lord, He will also remain in us. Ang presensya ng Panginoon ay kasama natin. Kahit wala na po tayo sa loob ng building na simbahan, kahit hindi na natin kasama yung mga ka-lifeline natin, kahit hindi na tayo tinuturuan ng pastor, kahit hindi natin kaharap yung ating disciple maker, we have the Holy Spirit with us. At hindi po tayo pababayaan, hindi tayo iiwan ng Panginoon. It's not only the disciple that abides in the Master, the Spirit also abides in His disciple. Amen? Yun po ang pangako ng Panginoon sa atin. If we remain in Him, if we are connected to Him, hindi po niya tayo bibiguin. Verse 4b, no branch can bear fruit by itself. Lagay nyo nga po sa comments, by itself. Sa Tagalog, mag-isa. By itself. Hindi daw po natin kayang mamunga mag-isa. We must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. We may appear to lead fruitful and productive lives. Pwedeng magaling po tayo magbalat kayo. Pwedeng magaling tayo magpanggap. Sabi ko nga kanina, busy tayo sa ministry.
Nagtuturo ka sa Joyland, nagpapakanta ka pa, tumutugtog ka pa, nagsasoundcheck ka pa, naglilinis ka pa ng sanctuary, tumutulong ka pang magluto habang nagtuturo ka ng bata at meron kang mic kasi nagpapakanta ka, ikaw na. Kahit marami kang ministry, kahit marami kang memorize na verses, kahit marami kang tinutulungang tao, at kahit regular ang pagpunta mo sa church, hindi po yan ang basehan. Hindi yan ang bunga na sinasabi dito. Unless we are truly connected to the life-giving vine. Take note, dahil si Jesus yung main na tangkay, sa kanya nanggagaling lahat ng sustansya. Sa kanya nanggagaling lahat ng buhay. So kung hindi po talaga tayo connected sa source ng buhay, anong mangyayari sa atin? Eventually, tayo ay mamamatay. Mawawala itong mga bunga, itong ministry, itong mga verses na memorize daw natin pero hindi naman natin ina-apply. Mawawala lahat ng yan. And we will be revealed, mabubuking po tayo as spiritually dead. Hindi porket may ministry ka, mabunga ka na. Hindi porket marami kang memorize, mabunga ka na. Hindi porket palagi kang nananalangin, mabunga ka na. Hindi porket marami kang natutulungan, mabunga ka na. Of course, don't get me wrong. Maganda din naman pong senyales na tayo ay lumalago sa pananampalataya pag nag-church tayo palagi, regular, pag tayo ay nananalangin, pag tayo ay maraming memorize na verse, basta ina-apply. Pag mayroon po tayong ministry, pag kagamit-gamit po tayo sa kaharian ng Panginoon, magandang senyales din po ito eh. Pero hindi sila ang main na bunga. Hindi sila ang totoong senyales na tayo ay nakakilala sa Panginoon. Ang unang tanong, can the fruit of the Spirit be seen in our lives? Ano po ba uli yung fruit of the Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, long-suffering, and self-control. Tama ba? Teka, na-blanco. Nakikita ba yun? Nakikita po ba yun sa atin? Are godly values present in our relationships? In other words, pag nagdedesisyon po kayo sa pamilya, gentleness. Yung long-suffering pala sa love yun. Anyway, our godly values and priorities, can they be seen in our relationships, in our career, sa ating pamumuhay? Have our attitudes and lifestyle truly been transformed? Meron po ba talagang totoong pagbabago? At kagaya ng mga bunga, 'di ba yung grapes? Pag yan po ay namunga, hindi lang naman isang grape. Maraming grapes. At sa bawat isang grape, merong 2 or 3 or even 4 na seed. So ang mga bunga daw po ay nagkakaroon ng binhi. Tayo po ba? Merong mga disipulo na totoong nagmamahal sa Panginoon. Ito po yung mga totoong bunga eh. A Christian can't do genuine good for God's kingdom if he doesn't have a relationship with Christ. Sa totoo lang po, sa awa na lang ng Diyos. Sa awa na lang ng Diyos. Kaya po kahit na peke tayo, kahit na nagpapanggap tayo, meron pa ring na-touch ng ministry natin, ng pagtuturo po natin, ng pagkanta natin, 'di ba? Pagtulong natin, meron pa ring natatouch. Lahat po 'yun ay sa awa na lang ng Diyos. Pero ang nakakalungkot, natatouch yung ibang tao ng ginagawa natin, pero tayo mismo wala palang relasyon kay Kristo.
Yun ang nakakalungkot. Yun ang trahedya. Yun ang great tragedy behind that. Pag nagpapanggap po tayo na connected sa Panginoon, tayo pala yung mawawalan in the end. Tayo yung mawawalan. Hindi mo madadaya yan eh. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay ako, totoo akong Kristiyano. Nasan yung bunga mo? Ay, ano pa lang, on the way pa. Teka, gaano katagal ka ng Kristiyano? Mga 10 years na. 10 years? Tapos on the way pa lang yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. 10 years ka ng Kristiyano or even 1 year ka ng Kristiyano or even ilang buwan ka ng Kristiyano. Pero wala pa rin yung pagbabago ng iyong pamumuhay, hindi pa rin nagsisimula, on the way pa lang. Hindi naman kayo na hinuhusgahan, kapatid, pero hindi mo madadaya ang Panginoon eh. And one day, mabubuking ka. Na sa kabila ng lahat ng mga kiniklaim mo, mabubuking ka na hindi ka pala totoong nakakilala sa Panginoon. Sabi po dito sa verse 5, I am the vine, sabi ni Jesus, you are the branches. If you remain in me, kung tayo ay totoong nakakilala at konektado and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Fruit bearing is bound to happen when we remain connected to Jesus. Sabi po niya dyan, you will bear much fruit. Lagay niyo nga po sa comments, will. W-I-L-L. You will. Walang question. Pag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, meron kang bunga. You will bear fruit. Siyempre, iba-iba lang yung quality, iba-iba din yung quantity. Kasi yung iba po sa atin, matagal na nga nakakilala, mahaba-haba na po yung napagdaanan nila, marami-rami na po yung mga pagsubok na napagtagumpayan nila sa grasya ng Panginoon. So, posibleng yung iba po sa atin, mukhang mas mabunga tayo, mas marami nang naproseso kasi sa atin. But make no mistake, the presence of fruit will be inevitable. Lagay nyo nga po sa comments, inevitable. In other words, hindi po siya maiiwasan. Inevitable. Hindi mo siya ma-avoid. Hindi mo siya madedenay. Pag ikaw ay totoong nakakilala sa Panginoon, you will bear much fruit. It is inevitable. Kaya nga again, hindi natin maluloko ang Panginoon. Hindi natin maluloko ang panahon. One day, magpapadala ang Panginoon ng pagsubok at yung problema na yon ang magbubuking sa atin. Na itong mga quote-unquote bunga na binabalandra natin, ay may ministry ako, naglilid ako ng Bible study, ay ang dami kong time na nagpe-pray, dami kong memorize na verses, ay ang dami kong ministry, pagod na pagod nga ako every Sunday kasi ang dami kong sinasaksak na gawain. Pero mabubuking ka, kapatid. It's only a matter of time. Mabubuking ka na hindi pala totoo yung mga bunga na yan. If you do not remain in me, in other words, tayo po ay paimbabaw lang. You are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Grabe, no? Pinutol na nga sila, tinapon pa sila, at dahil hindi na talaga sila nakakonekta, nalanta na lang, and then kukunin sila muli para itapon sa apoy at masunog. Again, this is the price of not abiding in Christ. Dahil siya yung nagbibigay sa atin ng buhay, is the life-giving vine,
anyone who is not connected to Him will ultimately die. Lagay nyo nga po sa comments, die. Sila po ay mamamatay. It's inevitable. Kung paanong inevitable sa nakakonekta na mamunga, inevitable din po sa paimbabaw na mamatay. Throughout this entire passage, Jesus described what would happen to the unconnected branches. They will be cut off, wither away, thrown into the fire, and burned. So those who only pretend to be Christians will eventually find themselves on a path towards death. Their pretense, yung kanilang pagkukunwari daw po, may not be revealed immediately. Pwedeng hindi naman sila mabuking agad eh. Pwede, sa totoo lang ito nga yung nakakatakot dyan eh. Pwedeng buong buhay mo pwedeng buong buhay mo nagpapanggap ka lang. Pwedeng buong buhay mo tumagal ka na nagpapaimbabaw ka lang bilang isang Kristiyano. Posible po yun. Ang nakakalungkot, nabulag ka na ng pagiging paimbabaw mo at hindi ka na talaga lumapit sa Panginoon. And at the end of your life, magugulat ka. Hindi ka sa langit mapupunta. Imbes na nandun ka sa maliwanag na presensya ng Panginoon, ipadadala ka sa madilim na void. Wala ang presensya ng Panginoon. Wala yung warmth ng presensya ng Panginoon. Andun ay death, pain, and judgment. And eventually, you will be thrown into the lake of fire at the end of this age. Kung saan nagngangalit talaga yung apoy. Pero hindi tayo natutupok. For all eternity, we will be burned, but we will never burn up. We will suffer. Pero hindi matitigil yung ating pagdurusa. Yun ang nakakalungkot. Na ang dami nating naakay na kaluluwa sa awa ng Diyos, ginamit pa rin tayo. Pero tayo mismo, wala pa pala sa Panginoon. Ang dami nating natulungan, ang lawak ng ministry natin. But at the end of the day, at the end of our lives, wala pala tayo sa Panginoon. Judgment is coming. It's inevitable. The gardener will cut out the dead, fruitless branches and destroy them. Kaya nga po dapat mag-ingat tayo. Araw-araw sana bigyan tayo ng kamalayan ng banal na spirito, bigyan niya tayo ng awareness, bigyan niya tayo ng konsensya na tinuturo sa atin ng konsensyang yan yung tama at yung dapat nating baguhin sa ating buhay. Sana araw-araw meron po tayong self-check na hindi porket tayo ay nagmi-midweek service, hindi porket tayo po ay nananalangin, nag-aaral ng salita ng Diyos, at ginagawa natin ang lahat ng ito. Hindi porket ganun, ay ligtas na tayo. Baka mamaya matagpuan natin ang sarili nating nasa gitna ng nagngangalit na apoy. At wala na tayong pag-asang makawala. Kakalungkot. Verse 7, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. So ito po ay isang aspeto ng pagsunod natin sa Panginoon, and we call this prayer, obviously. This verse has something to do with prayer. Lagay nyo nga po sa comments, prayer. And here, Jesus teaches us an important truth about prayer. Ano daw po ang tinuro sa atin ng Panginoon? He connected the idea of an answered prayer to
to a believer who continually abides and obeys God's word. Pag tayo daw po ay madalas, palagian, hindi pumapalya, na sumusunod sa salita ng Panginoon, you can be sure na ang iyong panalangin ay sasagutin ng Diyos. Okay? Medyo pag-aralan po natin to ng mabuti kasi baka mamaya mali po yung maging doktrina natin. Uulitin ko. Pag tayo daw po ay palagi ang sumusunod sa salita ng Diyos. In other words, we are truly connected to the vine. We abide in the Lord. We remain in Jesus. Ano man daw po ang hingin natin, yun ay matutupad. Okay, iklaro ko lang. Hindi sinasabi nito na porkit ikaw ay sumusunod sa Panginoon, pwede mo nang gawing genie ang Diyos. Hindi yun ang sinasabi ng verse. O Lord nagbubunga na ako. O Lord nag-aaral na ako ng Bible, ina-apply ko na. Dapat sundin mo po yung pinanalangin ko. Hindi yun ang point. The point here is this. It just means that our prayers should always be aligned with the will and the word of God. Ang mga panalangin na sinasagot ng Diyos ay yung mga panalangin na naka-align sa kanyang salita at sa kanyang kalooban. Pag hindi po yan naka-align sa salita at kalooban ng Diyos, kahit kailan hindi niya yan sasagutin. So ito, pag ikaw ba ay totoong nagmamahal kay Kristo, pag ikaw ba ay totoong nakakonekta sa Panginoon, hindi ba ginagawa mo din ang kalooban at sinusunod mo ang salita ng Diyos? So, yun ang tinuturo sa atin ng verse na ito. Hindi naman sa pagmabait ka at tagasunod ka ni Kristo, pwede mo na siyang gawing genie. Ang sinasabi lang dito, kung totoo kang tagasunod ni Kristo, wala kang pinapanalangin na taliwas sa kagustuhan at salita ng Panginoon. Klaro? Kung totoong connected ka sa Panginoon, lahat ng prayer mo ay susundin ng Panginoon dahil lahat ng prayer mo ay kalooban niya. Connected ka eh. Sinusunod mo yung salita niya eh. So kahit kailan hindi ka pumapalya, lahat ng pinapanalangin mo para sa kalooban ng Diyos, para sa kaharian ng Diyos, para sa kapurihan ng Panginoon, para sa ikatutulong mo ng ibang tao, susundin niya ay susundin. Tutuparin niya ng Panginoon. No questions asked. Kasi kahit kailan hindi ka nananalangin ng pangsarili mo lang, hindi ka nananalangin ng mali yung intention mo. Amen? Bearing spiritual fruit and receiving answered prayers will only happen when we are truly connected to Jesus. So, gusto mo bang matupad yung panalangin mo? Una, maging connected ka kay Jesus para malaman mo yung kalooban ng Diyos at yung kalooban lang ng Diyos ang ipanalangin mo. In that way, lahat ng pinapanalangin mo ay tutuparin ng Panginoon. Does it make sense? Does it make sense? Diba? Tama po. Sabi ni Mama, if you are truly connected to Christ, your will is connected to Him. Amen. Kaya nga naman, ask whatever you wish, and it will be granted unto you. If you remain in the Lord, lahat ng hihingin mo ay kalooban ng Diyos. Sabi ni Tita Helen, as a branch, we can remain connected to the vine by maintaining a relationship with Jesus Christ. Amen. At sa totoo lang po, hindi natin kaya yung gawin sa sarili nating lakas. Kaya lang po tayo nakakonekta kay Jesus dahil sa pagkilos din ng banal na Espiritu. Kung tayo po ang papipiliin, mas gusto natin sa kasalanan eh. Kung tayo ang papipiliin, natitisod tayo palagi. Pero dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu, tayo po ay ginagawang ganap ng Diyos. Amen?
Let's go to our last verse of the night. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. So sabi po dito, pag tayo daw po ay namumunga, dalawa daw ang nangyayari. Number 1, nabibigyang gloria natin ang Panginoon. Lagay nyo nga po sa comments, glory. The purpose of fruit bearing is to bring glory to the Lord and not to ourselves. Glory, yun ang unang produkto ng ating pamumunga. Binibigyang gloria natin ang Diyos. A branch that bears much fruit brings honor to the gardener who cares for the vine. Diba? Tama? Now, a disciple who bears much fruit will also bring honor to God the Father. Diba? At yung pangalawa daw po na produkto ng ating pamumunga, when we are spiritually fruitful, we also reflect Jesus in front of the world. In other words, sabi ni Jesus, you show that you are my disciples. In other words, tayo daw po ay mga totoong Kristiyano. Lagay nyo nga po sa comments, Christian. This is the evidence that we are true Christians and the result of our relationship with Christ. Pag tayo ay namumunga, pag nakikita yung pagbabago sa ating buhay, pag tayo ay nagdidisipulo, pag nag-aakay tayo ng kaluluwa, pag tumutulong tayo ng walang hinihinging kapalit, pag nakikita yung love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, goodness, and self-control sa atin, pinapakita natin sa buong mundo na tayo ay totoong Kristiyano. Amen? So ngayong gabi, iiwan ko po sa inyo itong dalawang question na ito. Are you truly connected to the vine? Siyempre, lahat tayo sabihin natin, Amen. Pangalawang tanong, nasan yung bunga mo? Nasan yung pruweba? Nasan yung, sabi nga nila, ebidensya? Nasan yung resibo na tayo ay totoong nakakilala sa Panginoon? Nasan yung bunga ng ating buhay? Sabi ni Bishop, no fruit, no truth. Aba, ano yung pagsabihin nun, Papa? No fruit, no truth. Ayan. Yan po ang ating tanong ngayong gabi. Meron po ba kayong tanong? Dagdag na kaalaman or comments bago po tayo magwakas. Ayan. No fruit, no truth. Ba, may ganyan-ganyan ka na, Papa. Sabi ni Tita Nati, maturity is seen in our lives if Christ-likeness is seen in us. Ayan, amen. Sabi po ni Ruthie Aznar, sometimes people tend to abuse. Ano pong ina-abuse nila? Ayan, mukhang may kadugtong po itong comment na ito. Sometimes people tend to abuse. Sabi ni Tita Helen, there are things in our lives that need to go so that we can be better Christians. Yun nga po yung pruning na tinatawag natin kanina. Hindi naman tayo kina-cut off, pero pinapadalhan tayo ng times of pruning, times of purification and cleansing, di ba? Sabi po ni Ruthie, abuse the goodness. Yan, siguro po yung goodness of God yung sinasabi niyo dito. Again, hindi natin maloloko ang Diyos eh. Kung tayo po ay paibabaw lang at nagpapanggap, one day, mabubuking din po tayo. Sabi po ni Teacher Pete, in order to be fruitful Christians, we should always be connected to the vine. Amen. That's the summary ng ating pinag-aralan po ngayong gabi. Sabi ni Tito Edwin, Romans chapter 7. Yan. Anong verse po ba doon, Tito?
Romans chapter 7. Ayan, i-flash ko nga sa inyo para mabasa po natin. Romans chapter 7. It's about the law. Alin po dito, Tito Edwin, yung inyong puntos ngayong gabi? Romans chapter 7. Ito yun. It's about the law. And it's about the law. Sabi ni Chisel Cartagena, John 14:15. Sige, hanapin natin. Dapat i-flash nyo naman po para mabasa ng mga classmate natin yung inyong verse. Ayan, John 14:15. If you love me, keep my commands. Ayan, sabi ni Jesus. Kung mahal po natin siya, sundin natin ang kanyang utos. Ito po yung pinag-aralan natin last week, di ba? Meron pa po ba kayong mga gustong idagdag at ipahabol? Bang aga po natin ngayong gabi, ha? In fairness. Praise God at napakaganda po ng pinag-aralan natin. Sabi ni Tito Paul, last shall be first and the first will be last. For many will be called but few are chosen. Remain till the end. Ba? Ang mga nauuna ay nahuhuli din. Yung mga kampante na sila ay nasa Panginoon pero hindi pala. Naku, madidisappoint po sila at the end of this life. They will be in for a rude awakening. Pag nalaman nila na hindi pala sila diretsong pataas, kundi delikado. O sige po, mukhang wala na po kayong gustong idagdag. Tama po ba? Mag-pray na din tayo. Are you connected to the vine? Where is your fruit? Amen? Sige po, samahan niyo po ako, manalangin tayo. Panginoon, pinupuri ka namin. Nagpapasalamat po kami sa inyong kabutihan sa amin. At salamat din po sa katotohanan na pinaalala niyo po sa amin ngayong gabi. Lord, matagal na po naming alam itong katuruan tungkol sa vine and branches. Simula pa po nung Sunday schoolers kami, mga bata po kami, natutunan na namin to. Pero patawarin mo po kami, Lord, kung hindi po namin siya totoong pinamuhay. Patawarin mo po kami kung puro paimbabaw lang ang aming pananampalataya. Patawarin mo po kami, Lord, kung naging kampante kami at complacent kami sa aming pagsunod sa iyo. Simula po ngayong gabi, gusto po namin magtalaga muli sa inyo. Sa tulong ng banal na Espiritu, nawa po, Lord, iproseso mo po kami. I-prune mo po kami, Lord, para kami ay mamunga. At kung kami naman po, alam namin within our heart of hearts na hindi talaga kami connected sa iyo. Matagal na kami nagpapanggap na Kristiyano pero hindi talaga kami totoong nakakilala sa iyo, Diyos. Patawarin mo po kami. Kami po ay nagsisisi na po sa aming mga kasalanan. At kung tatanggapin mo po kami, Lord, patawarin mo kami at linisin mo lahat ng aming kasalanan. Dalhin mo po kami sa iyong presensya. Ibigay mo po sa amin ang selyo, ang banal na Espiritu, Panginoon. At simula sa araw na ito, kami po ay nagdedesisyon na sumunod sa iyo. Kahit mahirap ang magiging lakbayin namin, hindi po kami bibitaw. Dahil sa tulong ng iyong Espiritu, Lord, magtatagumpay po kami. We will overcome. We will level up. Hanggang sa araw na hirangin mo po kami, tawagin mo po kami, sunduin mo na kami. At makakasama ka na po namin for all eternity.
Salamat po, Panginoon. Gusto po naming itaas sa inyo ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng pagkilala. Salamat po sa kabutihan mo sa amin ngayong gabi. Bigyan niyo po kami, Lord, ng masarap na tulog and bring us back safely, Lord, sa susunod po namin pag-aaral. Salamat po, O Diyos. Lahat ng kapurihan sa iyo lang namin tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon ng malakas sa malakas sa malakas. Meron po tayong mga announcements bago po tayo magwakas. Sa Sunday, meron pong youth service. Ayan. Ang ganda po ng topic nila, oh. Sa true lang. Ayan. So, what does God think about liars? medyo masyadong energetic. Sa true lang. Ayan. So, what does God say about liars? Yan po yung kanilang topic. Padala nyo na po yung inyong mga anak. At kung meron po kayong kilalang mga kabataan. Now, next Wednesday, ito po yung ating pag-aaralan, Remain in Jesus' Love. It's in John 15, verse 9 to 17. Magbasa na po kayo in advance para maganda po yung pag-aaral natin. And lastly, para po sa mga kalalakihan, sa mga tatay po natin, meron po kayong Men's Convergence. Ito po ay para sa MRCP Metro. So sa August 24 po yan, Saturday, 7 o'clock to 5 p.m. Sa Boso-Boso Highlands Resort and Hotel Antipolo. 1,200 po. 1,200 yung inyong reg fee at included na po lahat dyan except sa transportation. Wala pa pong transpo yan. So kung gusto nyo pong sumama, makipagbigay-ugnayan lang po kayo. Sana po by this Sunday, kausapin nyo na po si Pastor Ed para po makahabol pa rin po kayo sa ating registration. So, yun lang po mga kapatid. Salamat po sa pagsama nyo sa akin. Watch out po in the coming weeks. Marami po tayong mga events, lalo na po dito sa CTJ Lagro. Malapit na pong mag-December. Well, malapit nang mag-September. At sunod-sunod na po yan mga events po natin dito sa church. So, salamat po sa pagsama nyo sa akin. See you next Wednesday. And God bless you. Good night po.